Kaibigan, Doc Willie, Doc Lisa, pag-usapan po natin colon cleansing. I'm sure naririnig nyo ito, nababasa nyo ito. Ano ba ito? Ang colon cleansing, ito po large intestine natin, bituka natin, nandyan po yung mga dumi. So gusto mo siya malinis. Ngayon, para ilinis to, dalawang paraan. Merong natural na ituturo ko sa inyo sa pagkain ng prutas, gulay, natural na mas madudumi ka araw-araw, natural lalabas. Yung po tuturo ko. Meron namang yung hindi natural. Ibig sabihin, nilalagyan ng tubo dito, pwedeng enema, merong hydrotherapy, nag-i-inject dito sa loob ng mga tubig, pampalinis para linisin to. Meron pong ganoon. Ngayon po, itong paglilinis ng bituka, actually, wala pa talagang malinaw na pag-aaral na nagsasabi 100% na gagaling ka, hindi ka magkakasakit, mas may benefit sa'yo. Wala talagang ganoon. Pero syempre, merong mga theories na pag-aaral or yung paniniwala din ng mga ibang doctors na kung mas malinis, mas natatanggal yung dumi hindi siya nai-imbak dito. Yung iba sa atin, isang linggo, hindi pa dumudumi. So, isang linggo, nandito yung dumi na ang daming bakterya, na mikrobyo nakaimbak. Sabi ng ibang doctors, posible mag-cause ng colon cancer at posible ma-absorb sa katawan. Pag matagal naiimbak, masakit pa yung tiyan, bloated ka pa. Kaya mas maganda, mas walang laman ang bituka. Ngayon, pag-uusapan lang natin, mas ituturo ko po yung natural way. Okay? Tapos yung pros and cons. Ito po, hindi naman to sigurado, pero mga posibleng senyales. Baka marami ng dumi dito sa tiyan natin. Siyempre, pag constipated ka, di ba, ilang araw ka hindi dumudumi, di nakaimbak na yan. Bloated ka na, tumataba ka na, masakit ang tiyan. Okay? Yung iba, parang may depression, may nervyos, sakit ng ulo, yung balat, parang mas pale o mas pagod. Hindi natin alam kung konektado, no, na dahil punong-puno ang tiyan mo ng dumi. Okay? Mararamdaman mo naman yan. Ano benepisyo? Tulad ng sinabi ko, hindi rin to 100%. Pero, syempre, pag mas malinis ang tiyan, hindi ka na constipated. Diba? Mas naalis na yung maraming dumi, bacteria, toxin sa katawan. Mas magaan ang pakiramdam. Yung iba, mas maganda na yung balat, yung paggalaw ng bituka, mas maganda. At yung iba pati yung mood, less depressed, less anxious daw sila. Pag laging mas nadudumi, mas regular ang pagdumi. Pakita ko lang yung isang paraan ng artificial or yung hindi natural na paglinis. Ito po yung colon cleansing na tinatawag nila colon hydrotherapy. Iba-iba po kasi nilalagay. Ito po, normally maraming dumi. Pakita mo, Doc Lisa, puro dumi yan. Oo. Pag regular ang pagdumi mo, mas bawas to. Ngayon, may iba ginagawa, nilalagay ng tubig to o liquid, kung ano-anong liquid nilalagay para linisin to, luminis. Sample, ito po, yan, isang pasyente, nilagyan ng tube, nilagyan ng tubig sa loob. Yung iba, coffee, iba-iba yung ini-inject nila Iba-iba yung nilalagay sa puwet, pupunuin. Pag napuno, humihiga sandali, na medyo naalog para malinis, matanggal itong mga dumi-dumi. Tapos, uupo sa kubeta, lalabas lahat ng dumi. Maganda ba to o hindi? Personally, kung ako po tatanungin nyo, hindi ko nire-recommend. Hindi ko sinasabi masama, maraming. Actually, sa ospital ginagawa to Bago operahan, ginagawa to. Bago silipin ang puwet, yung colonoscopy, minsan ginagawa rin to. Bago mag-x-ray, merong special x-ray sa tiyan, nililinis rin ang bituka. Meron pong ganon. Pero yung sa ospital, bihira lang yung ginagawa. Kasi may sisilipin may gagawing operasyon kaya nililinis Yung sinasabi ko sa inyo, yung colon cleansing na linggo-linggo o yung iba ginagawa araw-araw. Para sa akin, kung madalas masyado, posible, maraming komplikasyon din. Kasi ginalaw mo siya nilinis mo nilagay mo ng tubig Yung iba, pakita mo yung mga side effect. Possible side effect hindi naman sigurado. Nagka-cramps ang tiyan. Nahihilo. Yung iba nauubusan ng tubig, nadi-dehydrate sila. Ito po delikado, electrolyte or mineral imbalance. Pwede bumagsak ang sodium, potassium.
Pag bumagsak ang sodium, potassium, ang komplikasyon ay heart attack. Nagloloko tibok ng puso, ang tibok ng puso pwede maging irregular, heart attack or stroke. Hindi na-absorb yung pagkain. Paano kasi? Nilinis masyado. At meron ding mga good bacteria. May good bacteria sa tiyan natin eh. Tapos nilinis mo maigi. So, pwede rin mas magkaroon ka ng infection dahil dito. Kaya para sa akin, mas gusto ko itong natural way. Okay? Natural way, mas maraming prutas, maraming pag-inom ng tubig, 10 to 12 glasses. Siyempre, yan ang panghugas natin. Sa bituka, sa kidneys. Maraming gulay na green leafy. Pag maraming gulay kasi, fibrous yan eh. Mas nalalabas mo yan sa dumi. Mas mabilis ang pagdumi mo. Ito, yung mga shake na tinuturo ko, parang carrot ata to, parang mangga or orange. Sari-saring gulay, napakaganda po. Carrots, oh. Pwedeng kainin maraming carrots, carrot shake, oh. Pag uminom ka isang basong carrot shake, anti-breast cancer na yan, lalambot pa ang dumi mo. So, parang ng-colon cleansing ka na dyan. Ano? Lettuce, pipino, beans, garlic, pwede itong kangkong, talbos, spinach, kamatis, ito, mga pepper. Lahat po yan. Siguro mga 2 to 3 cups ng gulay araw-araw, napakaganda po, lalambot ang iyong dumi. Tapos sa mga prutas na pampalambot ng dumi, letter P po ang kodigo ko. Papaya, pampalambot, peras, pears, prune juice, pineapple. Actually, wala dito. Pakwan, piren, peaches, ito, mahal yan, grapes, ito po, pampalambot ng dumi. Pero tulad na sinasabi ko, itong mga natural way na mas dumumi, mas luminis ang bituka, hindi po biglaan. Huwag yung dating hindi ka kumakain ng gulay tapos biglang 3 cup. Baka magtai kayo, masobrahan. O dati hindi ka kumakain ng prutas, biglang dami mo kakainin. Tama-tama lang, konti-konti lang. Hanggang maging regular ang dumi mo araw-araw. Ito po, oh, yan, sa mga constipated, prutas, gulay, maraming tubig, lemon water. Pwede rin po yung mga beans. Yan. So, in summary, yung natural way ng colon cleansing na mas nire-recommend ko, yun na nga po, pag-inom ng maraming tubig, itong mga tinuturo kong prutas at gulay, high fiber diet. High fiber yan, ng mga fiber yan eh. Lemon water with honey, pwede rin. Yung mga juices na tinuturo ko. Probiotics. Probiotics, ito yung mga good bacteria. May mga supplemento ng good bacteria. Meron din sa yogurt, meron din sa Yakult, pero medyo matamis kasi yun eh. Meron mga supplement ng probiotics na iniinom ko rin. Ginger sa labat, pwede rin po. Ito rin po, fasting. Yung iba, di ba, nag-intermittent fasting. Mga kababayan nating Muslim, nagpa-fasting. Actually, fasting, pag di ka kumain, lilinis talaga. Puro ka lang juice. Pampaliit pa ng tiyan. Actually, may mga benefits din ng fasting eh. Diba? Kung kakayanin ng iba. So, tulad ng sinabi ko, last tip, dapat, pag natural colon cleansing, dahan-dahan ang paglipat sa ganitong pagkain. Huwag bibiglain. Baka 1 cup lang muna, huwag bigla-bigla. Kasi pag binigla mo, doon posible maggulo yung katawan. Mamaya, mag-heart failure, mag-kidney failure, sumakit pa ang tiyan mo. Diba? Ayaw natin yung ganon. Gusto natin, mas hinay-hinay, mas swabe sa katawan. Sana po nakatulong tong video. God bless po.